Game din natin ngayong araw, strong group laban sa team ng Qatar at mabilis ang stats tayo ng dalawang teams na ito. Nakita natin na tinambakan nga ng Chinese Taipei A ang team ng Australia at ang Chinese Taipei A naman ay tinambakan ng strong group. Habang ang Australia naman ay tinalo ang team ng Qatar na makakalaban ng strong group ngayong araw. Kung ibabase natin sa stats, kitang-kita kung sino ang nakakalamang sa team match-up ngayong araw at ito nga ay ang strong group laban sa team ng Qatar. Mas angat ang strong group at ang solid prediction natin, mananalo ang strong group laban sa team ng Qatar. Pikon talo nga rin ang coach ng Chinese Taipei A ng Jones Cup at ito rin ang coach ng Taiwan sa FIBA. Nakita natin na nagrereklamo ito kay Coach Chu, hindi niya matanggap ang kanilang pagkatalo at meron pang pahawak at turo dito kay Coach Chu, habang si Coach Chu naman kita sa reaksyon niya na nagulat nga ito ng konti sa ginawa ng coach ng Chinese Taipei A. Shake hands na nga lang sana dahil tapos na ang laro, pero marami pang sinasabi ang coach ng Chinese Taipei A at kung sa ibang veteran coaches ng Pilipinas niya ito ginawa kagaya ni Coach Yeng, sigurado na hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Hinawakan, tinuro tapos maraming reklamo. Lamang na lamang pa nga ang team ng Chinese Taipei A sa tawagan at maging sa mga fans dahil na rin sa home court niya nila ang venue ng laro, pero strong group na gawang mabura ang kanilang malaking kalamangan at nabaliktad nila ang sitwasyon noong second half. Strong group naman ang nagkaroon ng malaki-laking kalamangan kontra sa team ng Chinese Taipei A. Isa nga rin si Abando sa maganda-ganda ang stats kontra sa team ng Japan at nagkaroon ito ng 11 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 steals. Consistent ang laro ni Abando sa kanilang 2 games. Merong magandang impact na nagagawa sa loob ng basketball court at kung ganito ang galawan o laro ni Abando hanggang sa matapos ang Jones Cup ay malaki ang chance na magkaroon ito ng maganda-gandang offer mula sa iba't ibang teams na magkaka-interes nga sa kanya dahil sa magandang performance na kanyang pinakita dito sa Jones Cup. Nagpapatunay na kaya niyang makapagbigay ng magandang laro para sa isang team. Idagdag pa natin nakasali nga si Abando sa Gilas Pool. Baka diretso na ito sa Gilas practice pagkatapos ng Jones Cup at baka isali pa nga ni Coach Tim sa kanyang Final 12 at maglaro sa practice game nila kontra sa team ng Macau Black Bears. Number 1 team sa standings na Bahrain, 3-0 ang kanilang record, habang ang SGA Pilipinas naman ay merong record na 2-0 sa standings. Nakita natin ang lineup ng Bahrain at meron nga silang dalawang solid na players at ito ay sina Devon Chisholm at Jakar Sampson na nakapaglaro na sa NBA. Solid ang combo ng dalawang players na ito sa loob ng paint. Yun nga lang ang nakikita nating problema ay hindi ganon kalalim ang bench ng Bahrain. Wala silang gaanong solid player na kapalitan sa kanilang position at kung palitan naman ang gagawin ng coach ng Bahrain sa kanyang dalawang players na ito, hindi sila magsasabay sa loob ng basketball court, ay mawawala na yung chance nila na manalo kontra sa team ng strong group dahil na rin sa mahihirapan sila kay Tajuan Aji sa loob ng paint at yung iba pang imports ng strong group. Update nga rin tayo kay Tajuan Aji at nakita natin na iika-ika ang player na ito. Sana nga lang walang natamong injury si Tajuan Aji sa laro nila kontra sa team ng Japan dahil siya ang pinaka-core big man natin dito sa Jones Cup. Nandyan naman si Ange Kouame pero hindi pa nga ginagamit ni Coach Chu at alam naman natin na may kakayahan nga rin si Ange Kouame na makapagbigay ng magandang impact para sa team ng strong group sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at sa pagkuha na rin ng rebound. Masasabi natin na lamang ang strong group sa team match-up pero may palag pa rin ang Bahrain. May chance sila na maka-upset laban sa team ng SGA Pilipinas kaya isang magandang laban ang mapapanood natin as strong group laban sa team ng Bahrain. Parehong merong malalakas na players sa loob ng paint.